Okay, mahalaga muna na meron tayong Google Classroom na application sa ating cellphone. So, hanapin nyo yung Play Store nyo sa inyong mga cellphone, which is makikita nyo na hinighlight ko sa video na ito. Pindutin nyo yan at isearch nyo sa taas ang Google Classroom. Pag nahanap nyo na ang Google Classroom, pindutin nyo yan, install sa tabi niyan, at antayin nyong matapos ang installation process ng inyong cellphone. So, magda-download yan, saka siya mag-i-install. Pagkatapos ma-install, hanapin nyo yung na-install na Google Classroom, pindutin nyo yan, at buksan nyo. Ngayon, pindutin nyo yung Get Started, at mamili kayo ng Google account na gagamitin nyo. Ngayon po, kung wala po kayong Google account, magpo-provide po ako ng link ng another YouTube video kung paano ba gumawa ng Google account sa ating mga cellphone. So, sundin nyo lang yon nang sa gayon may magamit kayo para dito sa Google account dahil mahalaga po ito para sa Google Classroom. Ngayon, most probably, pag nakapag-open na kayo ng inyong Google Classroom, ay wala kayong makikitang kahit ano bukod sa plus sign at sa screen nyo, puti lang halos po yung inyong makikita. Ang Google Classroom ang siya magiging way natin para matrack kung nasaan na ba ang ating mga small group o kung tayo bilang small group member nasaan na tayo. So, gawin muna natin, mag-create muna tayo ng class na ating tatawagin. So, click lang natin yung checkbox, then click natin yung continue. Ngayon, ang mahalaga lang dito ay yung pangalan ng class. Okay? So, kayo na pong bahala kung ano ipapangalan nyo sa class name. Yung class name po, parang siya yung small group name natin. So, para mas madali, pwede nyo siyang tawaging small group 1, small group 2, depende na lang kung meron kayong ibang mga ka-small group. Okay, so ako, para sa halimbawa, ilalagay ko lang na small group 1. Yung ibang detalye dyan, hindi na po siya required, pero pwede nyo pong lagyan. So, click na natin yung create. Tayo natin matapos yung loading. At meron na ho tayong Google Classroom. Okay, so nakagawa na tayo ng ating Google Class. So, meron na tayong isang class para sa ating isang small group. So, merong tatlong main part to. Stream, classwork, at people. So, ano nga ba tong stream? So, itong stream, parang siya yung news feed ng Facebook nyo kung meron po kayong Facebook. So, lahat ng mga post, mga kailangan gawin, mga katanungan, pwedeng makita dito sa ating stream. So, halimbawa, gusto kong magtanong sa aking mga small group member, kumusta sila sa kanilang daily devotional, pwede ako mag-post dito. At makikita nila ito sa kanilang mga Google Classroom din. Sunod naman ay itong classwork. So, lahat ng mga kailangan nating ipagawa sa ating mga small group member, dito natin siya makikita. Kunyari, meron tayong assignment na gusto nating ipagawa, meron tayong materials na gusto nating i-upload, dito natin yon makikita sa ating classwork. Basically, yung mga kailangan nating gawin bilang small group, dito natin. Para magdagdag ng isang classwork o kung kailangan natin gumawa ng isang assignment na papagawa natin sa mga small group member natin, pindutin lang natin tong plus button na to sa gilid. Makikita natin dito yung iba't ibang uri ng pwede natin gawin na classwork o mga gagawin natin sa small group. So, may assignment, may quiz, mayroon ding question, may material na pwede nating gawin. So, ngayon, para sa ating example, gumawa muna tayo ng assignment. Halimbawa, may gusto tayong ipagawa sa ating small group
members na gusto natin na mag-send sila ng reflection para sa day 1 ng ating 40-day or 8 weeks natin na devotional. So, gagawa tayo dito, lalagyan natin ng title. So, may kita nyo pala, pwede na kayong gumawa ng isang assignment para sa iba't iba nyong classes or iba't iba nyong small group. Kung lampas sa isa yung small group nyo, so, kaya nang gawan lahat ng inyong small group ng isang pag-post lang. So, isipin nyo, para lang talaga kayong nag-Facebook, nagpo-post kayo ng assignment na gusto nyo ipagawa sa inyong mga small group member. So, sa description, pwede kayo ditong maglagay ng explanation nyo kung paano gagawin itong assignment na gusto nyo. So, wag na natin din lagyan itong grade kasi di naman tayo mag-grade. Ito mahalaga, yung deadline. So, halimbawa, ang day 1 is April 1. So, isa-set nyo yung deadline ng inyong assignment sa kung kailan nyo siya gusto iset. So, pwede namang 7 a.m. kung 7 a.m. kayo nag-devotional tuwing umaga, or kung gusto nating mas gawing magaan, pwede naman sa dulo ng ating araw o ng araw na kung kailan nyo sinet itong deadline. So, pipindutin nyo lang yung assign sa taas kung tapos na kayo sa lahat para makita at masabit nyo na, ma-post nyo na yung inyong assignment. So, may kita nyo dyan na kung kani-kanino naka-assign yung assignment na ating ginawa. So, sa ating halimbawa, may isa akong member na aking small group na. Kaya nakikita natin yung pangalan niya doon. Next naman is yung ating paggawa ng material. Kunyari, may gusto tayong i-upload na material na pwedeng gamitin natin sa small group na mababasa ng ating mga small group members. So, click nyo lang yung material and then lagyan nyo lang ulit ng title. Tapos, katulad lang din kanina, pwede nyo na rin piliin kung sino-sino yung mabibigyan ng access sa guide na ito or sa material na inyong ipopost or i-upload. So, kung isa lang ang small group nyo, di isa lang ang pipindutin nyo dito. Or isa lang ang class nyo, isa lang ang pipindutin nyo. Ang mahalaga dito yung add attachment. So, yan yung parang upload file natin. So, kung may gusto tayong i-upload, pipindutin natin yan, pati yung upload file. Tapos, pipiliin din natin ngayon yung file na gusto nating i-upload. So, nakita natin dyan. Hanapin natin yung gusto nating i-upload na file. Click natin at antayin natin siyang ma-upload. So, kung okay na tayo, click na natin yung post. Antayin natin siya at mapopost na yan dyan. May kita na natin na na-post na natin yung material na gusto nating i-post. Okay, ngayon, paano naman natin iimbitahin yung mga ka-small group member natin na pumasok sa ating Google Classroom? So, pindutin natin yung settings sa taas ng screen. I-scroll down natin hanggang sa makita natin yung nakasulat na class code. So, mahalaga tong class code na to. Kopyahin nyo to. At ito yung ibibigay nyo sa inyong mga ka-small group member upang sila ay maka-join sa ating small group classroom. So, bilang small group member, paano naman tayo mag-join ng ating classroom or sa small group natin? Click natin yung plus, click natin yung join class, and yung code na nakuha natin mula sa ating discipler na ginawa nila sa kanilang Google Classroom, ilalagay lang natin dyan. Then, kiklik lang natin yung join sa may taas ng ating screen. Tapos, makakapasok na tayo sa Google Classroom na pwedeng pinigay sa atin yung code through Messenger or kung saan man tayo na nakikipag-usap sa ating discipler.
So, pagkatapos, makikita na natin sa ating stream lahat ng mga gustong ipagawa ng ating small group leader. So, makikita na natin dyan yung ginawa natin kanina bilang kunwari, halimbawa, isa tayong discipler, gumawa tayo ng ating class, nag-post tayo ng mga ipapagawa natin, nag-post tayo ng mga materials na pwedeng gamitin ng ating mga disciples. So, bilang mga disciple naman, halimbawa tayo yung disciple, makikita din natin lahat ng pinost ng ating discipler. Kita natin lahat ng materials and kita natin lahat ng assignments at mga post ng ating discipler. So, paano naman ba tayo magpapasa ng ating reflection or yung assignment na pinapagawa sa atin ng ating mga discipler? So, punta lang tayo sa may classwork. Tapos, pindutin lang natin yung assignment na pinapagawa sa atin. Tapos, sa bottom page, click lang natin yung turn in. So, click natin yung upload file. Tapos, pwede na natin i-upload ngayon kung ano yung reflection na ginawa natin. Kunwari, pinicturean natin yun, yung sinulat natin reflection, i-upload lang natin dito. Antayin lang natin siya ma-upload. And makita natin na nag-success siya sa pag-upload. Tapos, pwede natin i-click yung turn in. So, pindutin natin yung turn in para ang ibig sabihin nun, ipapasa na natin siya sa ating discipler. So, kita natin na nakalagay na napasa daw siya. Okay. Tignan naman natin yung materials na pinakita sa atin or gustong ipakita sa atin ng ating discipler. Makikita rin natin siya sa classwork. Pindutin natin yung ginawa natin kanina material. Tapos pindutin lang natin yung mismong file para makita na natin yung material na pwede natin gamitin. So, tayo lang natin yung mag-loading at maglo-load na yung mismong material na ating example. Tapos, kung gusto naman natin ito i-download, click lang natin yung tatlong tuldok sa taas and then share with. Gamitin din natin yung Google account natin. Tapos, click ulit natin yung tatlong tuldok at i-click natin yung download. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng sariling kopya ng class material sa ating cellphone. Ngayon, paano naman natin makikita yung gawa ng ating mga disciple? So, bilang discipler, pupunta ulit tayo sa may classwork. Puntahan natin yung assignment post na ginawa natin. And makikita natin ngayon sa may student work na may nakalagay na turned in. Ibig sabihin, nagpasa na ng kanilang gawa ang ating mga disciple. Pwede natin pindutin yung in-upload nila na file. Makikita natin ito sa ating screen. At pag pinindot natin yun, makikita na natin yung kanilang ginawa. So, pwede natin yung basahin. And pwede na natin i-return sa kanila. Ibig sabihin, ipapaalam natin sa kanila na atin nang nabasa yung kanilang reflection. Ngayon, bilang disciple naman, malalaman din natin na nabasa na ng ating discipler ang ating gawa kapag nakita natin na may check na sa ating classwork. So, ibig sabihin yan, nabasa na ng ating discipler ang ating gawa at na-return niya ito sa atin. Ayun lang nga para sa mga basic na paggamit ng Google Classroom. Kung meron pa kayong katanungan o meron pa kayong mga parte o bagay na naguguluhan patungkol sa Google Classroom, maaring magtanong sa ating mga pastors. Maraming salamat. God bless.